Magkano nga ba ang nagastos ko sa Boracay? Sasagutin natin yan sa dulo ng video na to. Hi ka-wonder! It's our last day here in Boracay. So, andito tayo sa may Boracay sign. Dito sa may Station 2 D-Mall area. So, ang goal natin ngayon is bumunta sa may Real Coffee kasi bibili tayo nung calamansi muffin nila. Yun, after nun, check out na tayo. Tapos susundin na tayo ng ating... Nag-book kasi ako ng hotel pick-up papuntang airport. So tara, pasok na tayo sa D-Mall. Ayan, so dito tayo papasok sa D-Mall sa may Budget Mart. Ayan, napakita ko na to sa ibang vlogs ko, itong D-Mall. So Sunday today, kaya medyo konti yung tao, tapos may close pa. Maga pa naman eh. 10 to 9 pa lang. So konti pa lang yung tao ngayon. So November yung punta natin sa Boracay. Pansin ko na konti yung tao. Yun, kasi tinanong ko rin yung mga ibang locals, hindi daw pala peak season pag ganitong yan, like November, ganyan. Konti lang din yung tao. Actually, lalo na dun sa Station 3. Dati kasi nung nagstay na rin kami doon nung mga kaibigan ko. Sobrang din, matao din doon, hindi lang dito sa may Station 2. Kagabi nga nag-dinner ako ng 8 PM, ganyan. Parang wala na akong gaanong nakikitang tao na dumadaan. Siguro andito rin sila sa area ng Station 2. Pero napansin ko, ngayong November, ito yung time na yung White Sand Beach ng Boracay is sobrang linaw. Kasi di ba nakapunta na tayo ng Boracay ng March, April, May, tsaka June. So, yung during that time, sobrang dami ng tao. Tapos yung beach nila is may mga lumot, ganun. So, ngayong November, ngayon ko nakita yung pinakamagandang White Sand Beach ng Boracay. So, magandang time din na pumunta dito sa Boracay ng ganitong season. Kasi yun nga, less crowd, tapos ma-enjoy nyo talaga yung beach, diba? And here's the Real Coffee. Ayan, home of the original calamansi muffin. Hello! So, open sila ng 7 AM to 7 PM. Magti-take out lang ako ng calamansi muffin. So, dalawang sizes yung binibenta nila dito. Ito, mas maliit, 200 for 6. Tapos, itong mas malaki is 400 na te? 410. Yan yung famous calamansi muffin here in Real Coffee. Bibenta rin sila ng Real Coffee and Tea Cafe dito. Yan, premium blend, sale 250 for 250 grams. Tapos ito yung menu nila. Okay, so last look tayo ng beach ng Boracay bago tayo pumalik ng hotel at mag-check out. Tara! Yan, palapit natin para magsawa kayo sa view ng White Sand. Tapos, alam mo yun, mag-book na kayo ng flight papunta dito sa Boracay. Ayan o. Tignan nyo naman gaano kalinaw, di ba? Hi! Sana isa sa time ng buhay nyo is makapunta kayo dito sa Bora. Tapos masasabi nyo at may-realize nyo na sobrang ganda talaga rin ng Pilipinas. Wala talagang tatalo sa beach ng Boracay. Ay, sa dami rin ng beach na napuntahan ko, isa yung Boracay talaga sa pinakamagandang beach. Kaya ito yung sign nyo para makapunta na dito or pumunta na dito. Balik na tayo ng hotel. Tara. Hi ka-wonder! So, naka-check out na tayo sa ating hotel. Actually, nandito pa rin naman tayo sa may restaurant area nila. So, naghihintay tayo nung ating pick-up. Actually, nandyan naman na yung mag-assist sa atin. So, nag-book ako ng hotel pick-up to the hotel to our airport. So, nabook ko yun via Klook. So, alam nyo na yan, automatic gamit kayo ng promo code ko para mas maka-avail kayo ng discount. So, ito yung in-avail ko. Yan, pakita ko dito. So, naghihintay lang tayo. Nandito tayo sa restaurant ng ating accommodation, which is Mandarin White Sand dito sa may Station 3. Andito na yung Southwest Tours na agency. Bali sila yung partner ng Klook sa airport, ay sa hotel pick-up natin. Same lang nung pick up sa atin dun sa airport papunta dito sa hotel. Bali, door to door talaga sila. From hotel, yan, pinick up tayo ngayon papuntang airport. So, hinihintay lang natin iba natin kasama para makapunta na tayo ng airport. Ang flight pa rin naman natin is via Philippine Airlines ng 1 PM, so 10 AM pa lang. So, meron pa tayong 3 hours para bumiyahe from our hotel to the airport. So, update ko kayo kapag alis na kami dito. So, si Kuya from Southwest Tours yung nag-assist sa atin. Punta na tayo ng ating shuttle from
our hotel to the airport. Yan yung scene ngayon dito sa may Station 3. Last na tingin natin sa may beach ng Boracay. Bye bye Bora. See you again soon. So, andito na tayo sa may port ng Bora. Bali, nakababa na tayo dun sa trek natin. May sariling parang booth yung Southwest Tours dito. Tingnan nyo na lang. Mandarin po. Kasi Kilala mo? Shoutout kay Kuya, nakilala niya tayo. Mandarin ano, sir? White sand, oo. Sir, this. Bali, saan diretso nito? Sa loob po, sir. Diretso tayo, sir. May Southwest po maka. Okay, sige, thank you thank you. Yan, so pagdating nyo dito sa may port, punta lang kayo sa Southwest, meron silang ibibigay na sticker. Yan, nakilala pa tayo nung nag-assist doon. Yan si Kuya, na shoutout naman natin siya. Yan, so nandito na tayo sa loob nung yung parang daungan nila, lounge ng mismong port. So kapag magdi-DIY kayo, dito siya. Ayan, diyan kayo dediretso. Magbabayad kayo ulit ng boat ticket, tapos boarding gate. Pero sa case natin, binook kasi natin to sa may Klook. So tour package na siya. So may mag-a-assist. Actually, ang maganda dun sa ginawa natin, lahat na i-assist na kayo. Wala na kayong poproblemahin, wala na kayong ilalabas na pera, ganun. Tapos wala na kayong problema. Sobrang convenient. Hintayin nyo na lang yung boat nyo. So boarding na tayo. Thank you, Kuya. Ayan, pag nag-DIY kayo, kailangan nyo ng number dyan. Boat seat number. Tapos maglilista pa kayo ng pangalan dyan eh. Pero kapag yung sa in-avail natin, dire-diretso na tayo. Ayan sabi sa inyo, may nag-a-assist pa rin, diba? Southwest Tours pa rin yan. So talagang sobrang convenient talaga pag binook nyo na lang to sa Klook. So, pasakay na tayo sa yacht ng Southwest Tours. So, ang difference niya kapag nag-DIY kayo, doon kayo sa public boat sasakay. Doon ang capacity is around 150 yata. Pero dito medyo maliit. So, konti lang tayong sasakay. Thank you, Kuya. Ayan. Ganyan siya kalaki. Yung ating private yacht. Ayan, so mga 2 to 3 minutes lang yung biyahe natin from the port papunta dito sa main island. Tapos pagbaba nyo, ito na kaagad. So, ayan, pagpasok nyo sa airport, may inspection, bag inspection, tapos dito yung check-in area. Separate yung check-in area ng PAL sa Cebu Pacific. So sa PAL tayo ngayon. Nakapag-online check-in na rin naman ako, so okay na ako. Thank you. Ayan, scan nyo lang yung boarding pass nyo. Hi ka-wonder! So, nandito na tayo ngayon sa boarding gate natin ng Philippine Airlines dito sa may Caticlan Airport. So, time check tayo. It's already 11 AM exactly. So, ibig sabihin mula dun sa hotel natin, umalis tayo ng 10 AM, dumating tayo dito ng 11. So, most probably mag-peg na lang kayo ng 1 to 2 hours na travel time from the station dun sa may White Sand para umabot kayo sa may boarding nyo. Bali, ang boarding time namin is 12:20 pa naman kasi yung flight natin is 1:20 yata or basta 1 past 1. So medyo maaga-aga pa. Meron pa tayong more than 1 hour na magstay dito sa boarding gate. Anyway, dito sa may Caticlan Airport, dalawa yung bag inspection nila. Una pagpasok nyo, tapos after nyo sa check-in ng mga bags, yung sa boarding pass nyo, may another inspection ng bag. So yung mga laptops nyo, yun, ibalabas nyo na lang, mga bawal, yan, ready nyo na lang din. Pero syempre, hindi ko naman kayo maiwasan. Pwede rin naman kayong mag-DIY yan. Meron din namang mga 24 hours na nagta-travel na e-trike, yung kanilang parang electronic bike dito. Pero hindi ko lang masyadong sure kasi 2022 pa ako last na nagganon yung DIY. Pero actually lahat ng pagdadaanan nyo,
mabilis lang din naman siya. Siguro it will take you siguro 1.5 hours para makarating. Pero ang difference lang niya, kayo ang magpa-process ng lahat ng boat ticket nyo, ganyan, yung e-trike nyo, tapos kung saan sasakay, ganun, maglalakad din kayo. So, yun yung difference niya. So, for me, for convenience, sobrang okay na i-book nyo na lang tong shared airport or hotel pick-up. So, mamaya update ko na lang kayo kapag boarding na tayo. Your life vests are found under your seat. Sana hotel landing yung shop. Hi, Kawander. So, nasa plane na tayo. Ayan, pali yung ating airplane and window seat tayo. Ayan yung sa arrivals ng Boracay sa Caticlan Airport. So, see you, Manila. Welcome to Manila. So after 1 hour is nakarating na tayo dito sa may Terminal 2. Since Philippine Airlines tayo, normally dito sila sa may Terminal 2. Pero meron din Cebu Pacific, AirAsia dito. Ang napansin ko dito sa Terminal 2, and maganda. Parang sa ibang bansa din na airport. Parang maaliwalas dito sa Terminal 2. Yun yung napansin ko. Anyway, 1 hour yung flight natin, yung naging biyahe natin from Boracay to Manila. So ngayon is naghanap na ako ng kainan kasi hindi pa tayo nagla-lunch. Update ako pagkakain. Hi Wonder! So lunch muna tayo dito sa may Jollibee. So kapag naghanap nyo kayo ng instruction, akit lang kayo sa may departure area. Tapos nandun yung Jollibee. Kasi sa arrivals parang walang kainan. Ayan tayo. Magkano nga ba ang nagastos ko sa Boracay for 5 days and 4 nights solo travel? For airfare round-trip ticket from Manila to Caticlan, Boracay, it's 1,850 pesos. For airport and hotel pickup via Klook, total is 1,234 pesos. For accommodation, total is 7,890 pesos for 5 days and 4 nights. I stayed in Mahas Place Station 2 and in Mandarin White Sands Station 3. For activities and tours, total is 3,651 pesos. Hindi na ako nag-water activities and land tour kasi na-try ko na yun sa last na Boracay trip ko. So, ang mga tinry ko dito ay mga hindi ko pa natatry like day tour at Station X, sunset party cruise at massage at the district. Lahat ng yan ay nabook ko via Klook. So, kapag nag-book kayo sa Klook ng any tours, hotels, accommodations, and airport transfer, make sure to use my Klook promo code that is WonderJKlook para maka-avail kayo ng extra discount. For e-trike transpo, 75 pesos. For food, that is total 3,095 pesos or lumalabas mga 600 pesos per day, which is mura na, pero normally dapat mag-budget kayo ng 1,000 pesos per day sa food ninyo. For pasalubong and souvenirs, 810 pesos, and for other expenses, it's 350 pesos. So, ang total na nagastos ko for 5 days and 4 nights sa Boracay ay 18,955 pesos or roughly 19,000 pesos for solo travel. Ito ay base lamang sa aking personal experience. Gawin lamang itong reference para magkaroon kayo ng idea kung magkano nga bang nagagastos sa Boracay. Maaaring maging iba or pareho tayo ng expenses pagdating nyo sa Boracay. Pwede pa kayong makamura dito kapag kunwari may kasama kayo kasi may kahati kayo sa accommodation, sa mga transpo, sa mga pagkain. So pwede pa talagang mapamura. Pero depende po yan sa inyo kung anong klaseng traveler po kayo, kung magastos or matipid. Dito na lang sa pagkain sa Jollibee mag-e-end ang ating Boracay series. So thank you sa mga sumabaybay sa ating naging Boracay series. So sana nag-enjoy ka kahit na hindi kita kasama, pero sana na-feel ko na kasama ka sa trip natin, di ba? Sana this is your sign to go to Boracay. Book mo na yung flight na yan. And so this is Wonder J saying bye bye mga ka-Wonder, and see you sa ating ibang mga travels.